eh siya naman pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kalit, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi din po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligon? Yes po. Yes. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligon pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala po. Parang siya po ang nag-organize. Siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny, I believe, si Congressman Laila De Lima, may pag-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nag-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Yes po, kaya po. Sa tamang buwan po. Pagka So, tamang panahon po. Tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligon na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa ombudsman. Una nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi? Sino po ang nasabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon na namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po? Paano hindi nangyari? Paano hindi nangyari? Nangyari talaga naman. Pwede rin namin ituro yung mga pinag-deliveran namin, yung mga lugar. Samahan namin sila. Marami rin po kasi nag-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila De Lima during the time frame na kayo daw po ay nag-attend, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw po ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, at may nasabing mali yata si Attorney Levy Baligon na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si now Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes po, nakita po namin siya sa townhouse. Paano namin hindi namin sasabihin yun kung hindi siya namin nakita sa townhouse. When we say townhouse, ito po yung sa McKinney. Sa Sa Yes, George, po. ano po? Ang kuwan kasi dyan, ma'am. Ano pong taon ito? 2025. Wait, Layan. Sino ang kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Security, I think security niya. Alin po sa meeting? Sa meeting. Sa meeting doon sa townhouse. Sila boss, Si speaker, Speaker Martin. Yeah. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan? gaya po ng trabaho namin, ma'am, security lang po. So nakikita namin yung mga Distansya. Yes. Okay, naiintindihan po namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila De Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas, papunta sa sasakyan, then dinadala sa townhouse, ma'am. Kasama Yun din sa yung corporate. nakikita namin, ma'am. Nabitbit nila palabas. Kung ano yung inyong diniliver ay siya rin na-deliver at nakikita yung bit-bit nila palabas. Yes. Tama po. Ilan ang laman nung, sa tansya nyo, ilan ang laman ng paper bag? Magkano? 5 to 10 Ilang beses nyo siya nakita may dalang paper bag? O ilang beses nyo siya tingin yung naabutan ng paper bag? 3 to 5. 3 to 5. 3 to 5 times.
Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating Senator, Sonny Trillanes, si ST, na code name niya sa inyong salaysay, ano po, or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Maraming beses po ba ninyo nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Doon sa sinasabi niyong mababangga niyo ng ebidensya, I don't know kung komportable kayong sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato na ka-meeting ni Sonny Trillanes, si ganito at si ganito? Nakikita po namin yan sa Townes. Yung litrato, yung kasama natin. Kasama natin. Nakita niyo rin ba si Sonny Trillanes na ka-meeting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. Yes, sir. May retrato kayo noon? Wala, sir eh. Pero, Kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC. Tapos sila yung committee. Gaano katotoo na nag-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad. So, hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so, sa room na kami, din sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas pa sila. pero may mga times na lumalabas din talaga sila, sir. Nang sila lang. Sila lang, hindi na. Hindi na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na ka-meeting sila, may mga in-interview sila, kasama kami doon. Eh sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga iba pang bagay na mag-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible po? Meron po. Ilang maleta ang naibigay niyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakalam ng transaction is executive. Yung mga EA po. Pero nasisiguro niyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po nakakaalam kasi security lang po talaga yun. Kasi ang kuan lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad through kay Mark. Yung po sinasabi ninyong $2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa Makati po. Basta sa Makati. Basta sa Makati. Saan po sa Makati? Yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na. Kasi may contact po kasi sila, sila Mark tsaka si Paul, ma'am eh. Ang ginawa na lang namin dun, ma'am, in-escortan sila, tapos inakyat yung pera, then pinalit sa dollar, binaba po, then. Residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal, Office. Sa office. May residential din, may office. so private individual po yung nagpalit ng halaga? Hindi siguro kasi siyempre kaya nilang palit yung dalawang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O pito, yung sa kanya. Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung ano? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang na i-deliver sa kanya. Kasama pa nga si boss nun, ma'am eh, yung pagdala namin doon ng buwan eh. Tsaka Ng buong maleta. team ng Team ni boss. si boss nakita niya. Pumunta kami doon sa Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon, ma'am eh. Siyempre, Pero nandun po siya. yung iniwan na namin doon, ma'am eh. Sa building niya po ito sa Baclaran. Baklaran to. Sa Baclaran. Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan. Tama po, hindi po specific. At alam din ng marami na maaari siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni Vicky Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi. Hindi po, ma'am.
nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag. May paper bag, sir. Ma'am, may malita rin. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Ang sa part ko nung time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ako na si Mark. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yung sa time ko. Nung time niyo po, paper bag. Yes po, ma'am. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 M. Yeah po. You said po. Yes. Meron pong pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver? Kasama namin po, pero dito sa amin parang wala. Nalalaman niyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, or yung halagang dinideliver nila? EA na pong nakakaalam. Sila nun. na po ang okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen, saka kay Congresswoman Laila De Lima. Nakita niyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi po, sir. Hindi sila nagkasabay. Hindi sila nagkasabay na. Hindi sila Mostly kasi po sa town house yung Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga ano natin, viewers po, live po tayo. Pakilakasan po ang boses. Ay, hindi po sila nagkasabay. Sir. Hindi sila nagkasama. Pero si Kuan, laging nasa townhouse po ang meeting niya ni Congresswoman Laila De Lima. Okay. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kainuman ng boss nyo, si Congressman Saldico at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nagiinuman. Pakilakas po. Hindi naman po sila nagiinuman. Diba, nagmi-meeting lang sila. Meeting. May idea kayo kung ano yung pinag-uusapan? Closed door kasi yan, sir. Closed door. Nasa labas. Yung mga na- security kasi sa labas. Adventure starts where the road ends. Connect online instantly without any hassle. Wherever you go, from forest trails to open waters, share the moments that matter effortlessly. Travel freely. Stay connected. Nomad East. The risk na hinaharap po ninyo, no, may mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring mapahamak. Gusto lang po natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay ipinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? Kinuha lang namin po kay Atty. Baligot po kung saan. Kasi kami po, naglahad lang naman po kami ng katotohanan. And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo. Sa mga media po na sinabi ninyo, specific dun sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na na-deliveran. Pwede po ba namin malaman kung sino ito? Sa affidavit po Dapat yun. ma'am, andyan na. Nakikita naman. Nakikita naman. Yung operators po. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon? Yes, ma'am. Meron, ma'am. Pero sa tamang panahon na lang siguro namin sabihin yung mga tao na yun. Lalaki ba ito, babae? Merong lalaki, merong babae. TV o radio? Merong talaga. Parehas. English o Tagalog? 2 words po ba? Balikan ko lang yung yung sinisira yung credibility.
nasabi nyo yung kanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno na dapat i-entertain at sasaluhin, aaskasuhin o didinggin o papalalimin palalo yung mga detalyeng isiniwalat nyo. Na yung sinisira yung credibility nyo sa halip na pagtuunan pansin yung mga detalye na mga ibinunyag nyo. Ano ang tunay na nararamdaman? Siyempre sir, malungkot sa part namin kasi sabi ka ng katotohanan, parang wala. Kami pa yung hinahanap. Kami pa yung nagsabi ng totoo kung ano yung nangyari talaga kasi nandun kami sa aktwal. Kami pa yung kakasuhan. Ano pa yung dapat na gagawin sa amin? Kasi kung magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Eh bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong? So ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati rin naging opisyales ng pambansang pulisya, isang Senator Ping Lacson. Inaasahan nyo ba na ganyan na magiging tugon doon sa mga isinawalat yung detalye? Hindi po, sir. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkaganon? Hindi namin ma-sponsor pero kasi parang ang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari, sir. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin, sir. Sa nangyayaring ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay, moral Wala pa rin sir. Saan kayo umuhugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan ko sir. Tsaka sir, bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan samantalang ang buhay namin sir, palubog na rin ang araw. Ang sinasabi namin sir, mga katotohanan na lamang sapagkat ano pa yung oras namin para maglahad ng kasinungalingan, pari-parehas naman tayo na mamamatay, may mauuna at may mahuhuli. So ito yung pinakamagandang pagkakataon sa dami ng pagkakasala namin sa mundo. Ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon sa pamamaglalahad namin. Kung dinidescribe yung credibility namin, ito na yung tamang pagkakataon para mabayaran namin. Pasensya na po kung may mga pagkukulang kami nung mga nakaraan sa serbisyo namin. Yun lang. Una niyo sinabi ay katotohanan dahil napakahirap na sa umpisa'y magsinungaling ka dahil lahat ng susunod na sasabihin mo sa mga magtatanong sa iyo ay Opo naman talaga yung mga nahatilan. okay. Pangatlo, last. Sa mga media personality, meron ba kayong personal knowledge na naabutan, nabigyan? Kaya noong unang lumabas kayo, kinaumagahan, suppress ka agad yung balita. May mga tumanggap ba sa mainstream media? Sa pidapit na lang po, sir. Salamat, maraming salamat. Sir, isa sa inyo, no? Pakikwento naman po yung panahon na nag-start kayong mag-decide na labas na tayo. Magsabi na tayo kung ano ang nalalaman natin. Sino ang inyong nilapitan? Bakit yung taong yun ang gusto nyo nilapitan? At bakit po kayo, paano po kayo nabuo na 18 at kay Attorney Levy Baligod po kayo tumakbo? Because unfortunately din po, kini-question din po ang kredibilidad ng isang Attorney Levy Baligod, yung pong kredibilidad din ng isang Mike Defensor na sadya naman din bukas palad na taos-pusong tumutulong, kami rin ho nandito, yung pag-i-interview namin, you may find it very, sometimes you find it hostile maybe, na kami ay nagtatanong ng mga direktang tanong na ito. Kasi gusto rin namin tumulong sa maliit na mga platform namin na mailahad ninyo ang tama at ma-counter natin ang makapangyarihang lawak ng mainstream media. Ikwento nyo naman po, paano po kayo nagsimula na lumabas? Yung una po kasi noon, ma'am, nung paglabas ni Tap Orly Gutesa, doon na po kami talagang hinawakan nila, parang inintak kami. Kasi nabanggit ni Tap Orly doon na mahigit 100 kami or 90 plus. Kaya yung
Siguraduhin namin na yun. babagsak daw ang siguraduhin daw namin sir na babagsak daw ang gobyerno. Sino yan nagsabi sa inyo? Sinong tao? Sir, sa takdang panahon na lang sir. Politiko ba siya? Hindi sir. Pero may may screenshot kami ng text message ng Mga ebidensya na mga sinasabi nila sa amin. Hindi politiko ang nananakot sa inyo? Hindi ho opisyal ng gobyerno? May active po na officer po, then meron, dati siyang active officer, then retired. Siya naging team leader Okay. namin. Isa ring paglilinaw, no? Kayo po ba ever since na-detail kay VP Sara Duterte para mag-security sa kanya? Hindi po. May kumakalat mong video ng mga kagaya ninyo na makikisig at all black ang suot at ine-escort as security ang isang event na dinaluhan ni VP Sara Duterte. Kayo po ba yun? Hindi Hindi po. Hindi po kayo pakawala ng isang Sara Duterte? Hindi pa nga po namin nakita yan sa personal one. Oo. Pero kayo po ba, medyo political to, susuportahan niyo po ba ang isang Duterte na kind of leadership muli para sa bansang ito? Wala po kaming pakialam sa Politika. politikang usapin, ma'am. Ang gusto lang namin, ilahad yung katotohanan. Sa panahon po ba ni Tatay Digong, kayo po ba ay nag-deliver, nagpakawala ng mga mali-malitang pera sa kung Wala. kanino? Itong paglabas nyo, alam ba ng dati yung tonong boss nyo, si Congressman Saldico? Hindi po, sir. Kasi gusto namin suportahan yung Suportahan buwan yung- niya. Yung Sinabi niya. Sinabi niya, tsaka yung Yung sinabi ni Top Attorney. Wala. Kailan nyo huling nakausap ang isang Congressman Saldico at ano yung napag-usapan? wala na kaming communication after nung lumabas yung issue. Sir. Kasi lumabas na rin siya. Kaya wala na kaming call. Si Mark and Paul, naniniwala kayo nandito pa sa Pilipinas o wala? Hindi rin po namin alam kung nandito sila or nasa ibang bansa. Ano huling pag-uusap nyo sa kanila? Ang dalawang huling pag-uusap kami ni Mark, yung nag-end na kami ng work namin, yun na wala na kaming nung lumabas yung issue, wala na kaming work. Yun na lang. Pwedeng malaman kung magkano ang sweldo nyo Range. bilang isang, yung ano lang, average ano lang, ballpark figure lang. Kung magkano per month kayo pinapasweldo or allowances na binibigay ng tanggapan ni Congressman Saldico. Yung ano namin is 40 to 45. Ang range po ng Yes. inyong sweldo kada buwan po ito. Yes. Natin. So kasama kayo definitely sa payroll ng tanggapan ni Congressman Saldico o iba na. May walay sir, may kasi yung regular eh. Tapos may walay sir. Isa-isa lang to. Paano kayo napunta sa tanggapan ni Congressman Saldico? Sino nag-hire sa inyo or sino nag-recommend sa inyo? Kung komportable lang. Sabihin nyo lang may nag-hire or may nag-recommenda o personal training. May nag-hire sa amin, mga kakilala din namin, kailangan nila ng additional security kay Kong Saldi. Kaya nagsama-sama kami. Kasi isa sa amin is, kakilala kong isa, kakilala niya rin yung isa. Kaya Hilaan po kasi kami, ma'am, sa trabaho. Once a Marine is always a Marine. Anong suporta ang natatanggap nyo ngayon? O anong ang pagkukundila ang natatanggap nyo ngayon sa kasama nyo sa Marines? Natatanggap namin sir yung minsan, napikir namin yung high moral din kasi lantat yun sa katotohanan. Supportive po yun. Yung klase ng pananakot na natatanggap niyo, ano? Na inyong kinakabahala, anong mga klaseng pananakot ang meron kayong natatanggap? siyempre, yung pananakot, para sa pamilya namin, siyempre may pamilya din kami. Alam nila may pamilya din kami. Lahat naman tayo natatakot. Pero siyempre, nilahad na namin yung katotohanan. Handa na kaming harapin kung ano man yung para sa amin. Sir, nung araw na lumabas po tayo sa unang press conference sa Club Filipino po, 2 weeks ago po ba yun? Basta yung panahon na yun. Meron kasing nakarating na mga
impormasyon sa amin na nag-attempt daw po ang kampo ni Stella Kimbo na wag siyang pangalanan nung araw na yun. Totoo po ba yun? Wala. May mga attempts po ba na wag ninyong ituloy ang press conference na yun? Wala. Okay. Other questions? Yung 18 kayo ngayon, tapos may mga bali-balita na may mga kasamaan din kayo na lalantad sa mga susunod na araw. Nakausap niyo ba sila? Yung sa iba kasama namin, nakakausap niya. Anong naging dahilan? Bakit hindi pa sumabay sa inyong nabila? May personal ano pa sila sa ano nila, inaayos pa nila yung pamilya. Yung iba kasi Malalayo. yung iba incumbent pa, nagsiserve pa, and may mga family members pa kung nasa gobyerno. What can be the worst na pwede pang mangyari para ilabas pa natin yung ibang ebidensya? Kasi ang sinasabi ko, I think yung batch 2 na remaining 10 po ba, more or less na grupo, may mas mga iba pang hawak na ebidensya. Ano pa po ba kayong sitwasyon bukod sa impeachment? Alam mo natin na ang ating budget napupunta ho sa wala. Meron na hong gera sa Middle East. Ano pa po kayang mga sitwasyon na sasabihin ninyo, all out na tayo, mag-all out na? Nagkukuhan kami kay Attorney Ma'am nagsisik kami ng guidance at advice sa kanya. Lang din makakapagsabi kung ano pang gagawin namin sa mga susunod na po. Yes, sir. Yung kay Congress. Kababayan. Sir, medyo para sa mga personal niyo po na kahit sino sa inyo sumagot. Meron po bang mga pagbabanta din maliban sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya? Dahil alam natin na yung inyong paglabas ay hindi lang personal niyo na sakripisyo, kundi sakripisyo rin po ng inyong mga pamilya. Sa ngayon, wala po para sa akin. Wala po lahat banta sa inyong mga pamilya. May mga kasama na kami na Siguro yung iba po. Meron na pong mga medyo iniipit na po, pero kaya lang naman po. laban. Iniipit, ano yung ibig sabihin na iniipit? Dinikit. Iniipit. Kaya anong klaseng pag-iipit ang ginagawa? May mga mga may mga pupunta sa bahay, nagtatanong Tatanong-tanong. kung saan daw kami. Si Congresswoman Laila de Lima, alam naman natin, natulong. Alam niyo. Kaya lang nangyari yung pagpupulong, paglabas na mismo, ang kulungan, saka nakipag-meeting kay Speaker Martin at kay Congressman Santiago. Opo, 2025 po yun. Ibig na sabihin, a day after paglabas ng kulungan. Hindi naman. Month na month pa rin. Pinlano. Yung po ba sa mga nakaka-encounter ninyo, meron po kayong nade-develop na trust sa kanila dahil consistently nakikita ninyo sila? Or I mean sila sa inyo na nagtitiwala na? Tapos halimbawa kung meron kasi meron pong yung mga ebidensya, kayo rin naman po ang mga naglarawan yan or nag-video yan, ano po. Hindi po ba kayo sinisita? Kapag pag pumipitik po kayo ng picture or laging patakasin? Sinisita, ma'am. Kasi yung pagkuha namin, patago. Patag. Patago lang. Baka remembrance ba? So remembrance yun dahil meron na kayong pagdududa kung ano itong Hindi mga... naman po. Wala pa mo, parang, ano lang, remembrance mo na talaga na gano'n. Na may- Parang wala ka pang plano o idea na gano'n pala pupuntahan. When did you start collecting photos or videos na meron na kayong putob na parang iba na to? Mali na to. Yung una po ba hindi yun na naisip na mali na yun? Dahil malalaking pera po ang involved. Hindi kami nag-isip Hindi ng kami gano'n kami nag-isip kasi mayaman si boss kami. Marami siyang buwan. Nadya-justify ng pagiging mayaman niya yung halaga ng perang nakikita ninyo. Ano po? Yung kay Gutesa, kay Sergeant Gutesa, ano sa tingin niyo? Nasaan siya ngayon? Hindi namin alam kung saan siya ngayon.
Pero Wala rin kaming contact sa kanya. pero nakakaramdam kayo na ginigipit ng isang Sergeant Professor. Maaari kasi hindi na siya lumabas. Hindi yung hadlang para patuloy yung panindigan yung mga naunang binigyan nung nakalipas sa President. Hindi po. Bakit sa tingin nyo, sa dami ng mga nagde-deny, merong isang Ombudsman Boying Remulla ang umamin? Ano ang mabigat na hawak na ebidensya against Ombudsman Boying Remulla? Bakit siya pinili niyang mas umamin na lang kaysa mag-deny? Hindi namin alam yung rason niya, ma'am eh. Pero Nasabi lang siguro namin yung tamang, yung Totoo nangyari. totoong nangyari. Kaya, umami si... So sa mga nagde-deny po, meron silang nakikitang butas sa inyong salaysay para sabihin na may deniability sila. normal naman yan, ma'am eh. Pagka i-deny mo eh. Pero hindi naman makapag-deny yung mata namin. Kasi nakita talaga namin. May mga videos po kayong hawak. Meron po. Meron. Yung pong mga nakita naming larawan, ito po ba ay maaaring mga screenshot lang from videos na meron kayo? Yes. Yes po. At ilan lang yan, no? Marami pa raw nang hindi na ilabas. Yes po. Ang mga videos po ay nasa cellphones niyo po? Yes, so. Marami pong copy, ma'am. May Maraming USB. copy. Sir, yung USB hindi naman lumalabas yan. Kailan ho kaya tayo makakakita ng sample man lang ng video na yun? Tamang panahon siguro. Sa mga nag-deny, kanino kayo mas na-offend? Kay Con, ma'am. Ako kay... Kay ST, no? Australia. KST. Bakit? Kasi kakasuhan daw kami. Kakasuhan ka. Takot po ba kayo sa kaso? Hindi lang. Handa lang kami doon kasi alam namin kung anong magiging Yun na mangyayari. yung mindset namin, ma'am, na ganun mangyayari. Oo, Na-offend so- kayo dahil dati nyo siyang kabaro? O ano ba? Yung denial ng... Kasi sa mga nireport ninyo, ang pinakamalaki pong pinakamarami na may maleta ay si Senator Tito Soto. Nag-deny siya. Hindi po ba kayo na-offend sa denial niya yun? Hindi naman kami na. Eh, Normal lang po yung magdi-deny siya kasi Secretary Anyo, kakasuhan din po kayo. Handa po sila? ano yun lang. Handa pong tumulong si Atty. Levy Baligod sa inyo pagdating sa mga haharapin ninyong kaso. Yes po. Ang Mga kapatid, bago ko makalimutan, galing sa taong bayan, kung kayo ang magdi-decide, kayo mismo, grupo ninyo, saan nyo gustong dalahin ang laban para matapos na ito? Dahil the more na mag-extend ito, talo kayo at talo ang taong bayan. Saan nyo gustong dalahin ang issue? Gusto nyo bang maimbestigahan kayo sa Congress, sa Senado, Ombudsman, or gusto nyo panawagan sa taong bayan na umaksyon? kahit saan. Pwede nyo pong sagutin. Kahit saan, sir. Kahit kailan. Senado man yan o Congress. Harapin namin. Kamakailan naglabas ng pahayag at sinusuportahan ng kayo ng Iglesia ni Cristo. Ano ang naramdaman? Siyempre, sir, high moral kami kasi may support na kung Ilan sa inyong Katoliko rito? Lahat. O ano naman ang naramdaman nyo at bakit hanggang ngayon wala kayong nakikitang suporta mula sa simbahang Katoliko? Meron naman. meron naman, sir, kasi yung kuhan sa amin, sir, testigo. Si Bishop. So kontento na kayo sa ganun. Yes, Yes, sir. Sige, wrap up tayo. Tingin na lang mo ng kanya-kanyang salaysay nyo, panawagan nyo, at yung mga gusto nyo sabihin. Ako po si Cecilio Narodel Jr. Tanawagan ko po sa mga tao yung dagdagan pa suporta po sa amin. Kasi nagsasabi kami ng pagkakaroon po. Yan lang po. Fidel Corpus po, nananawagan po sa ating mga kababayan na sana suportahan nyo yung mga panawagan namin. Sapagkat totoong-totoo po, nakita namin ang lahat ng mga pangyayari na nakasaad doon sa mga pilapit namin. Panawagan po sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Yun lang.
Bernard Tubi po. Nanawagan po ako sa sa mga kababayan ko na suportahan. Totoo po yung sinasabi namin at suportahan po. Maraming salamat. Rosebert Opan po. Salamat sa lahat ng suporta nyo at sa mga tao na naniniwala sa akin. Salamat po. Ronel Galapon po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa amin, 18 na sinasabing ex-marine, bagmen, kung ano man yung tawag mo sa amin. Maraming salamat po, pero kahit ano mangyari, tuloy po ang laban. Mensahe po sa pamilya ninyo. Sa pamilya ko, pagpasensya na po. Laban lang. Sir, sa families po ninyo, napapanood po. Sa family ko po, supportive naman po sila at salamat po. Sa pamilya ko, sabi nila sa akin, ingat lang po. Supportive naman yung family ko sa akin. At nagpapasalamat rin ako. Kasi malabas na yung katotohanan. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa kung saan man kayo naroon. Salamat. Sa family ko po, salamat sa tiwala. At lagi ako nung sinasabihan na mag-ingat. Salamat. Kami rin po, maraming salamat sa inyo. Thank you po, mabuhay po. Then, next pa siya tanong. Kung saan. Guys, next po tayo. Meron pa tayong isa. Next tayo. Lilipat ba tayo? Huwag tayo ng mga kabila. Ang unang katanungan, na-establish na po natin ang malalaking halaga ng pera, male-maleta, ang na-deliver po ninyo sa mga personalidad. Saan po galing ang cold cash? Saan po nagmula ang cold cash? Kasi, Una po sa sagot. sir, baka po pwedeng po rin pong mic. Yan, salamat Tapos po. pakilala po muna. Tapos, Okay na po yan. Sige, nandito po. Ako po si Bene S. Bulundati. Masasabi ko lang po, dun tungkol dun sa mga pera na pinanggagalingan. So, merong pagsakan si boss dun sa Baliverde 6 sa bahay niya. Lahat ng nagre-remit po sa kanya, doon binabagsak. So, pagkatapos noon, dinadala namin sa Horizon sa bahay niya po. So, maraming business po na nangyayari po. So parang routine na namin ng pag-hakot, pag-security, pag-deliver. Yung pong sinasabing binabagsak ang pera sa kanyang bahay, sino po yung mga nagbabagsak ng pera? Iba-iba po, iba-ibang galing na probinsya. Hindi namin alam talaga po yung kilala yung iba na nagdadala. Yung mga sagot po na yung EA niya po niya. Pwede po ba natin masabi na mga contractors and contractors po ang mga nagbabagsak ng pera? Ang alam ko, yung mga contractor po. Mga contractors po. At kapag po binagsak yun, syempre po, in cold cash na rin po pa. Yes po. Bali, ang iba dyan nakasilid sa malita. Ang iba, nakakarton. Tapos, pagdating doon, binababa namin. At binibilang ni yung EA niya po na si Paul at saka si Mark. Ang mga maleta po, bring your own maleta. Nagpo-provide po ng maleta. Pag diniliver, nakamaleta na po. Hindi po yung si Boss Zaldi po ninyo ang nagbibigay pa ng maleta para paglagyan. Ay, yung nagde-deliver po, sa kanila na po. Sa kanila nalagyan. So, pag mag-deliver naman kami sa iba, si Boss, nagpapabili sa amin ng malita.
dito sa Green Hills, sa Divisoria. Yun po. Pero saan po nang galing na ang mga maleta Rimowa? Ang Rimowa po ay isang European brand na talagang mahal po na klase ng maleta. O dahil po sa disenyo nito? Depende naman po kasi sa nagbumibili po doon. Minsan sila ni Paul may contact na. Pipick upin na lang namin. Sabi nyo, yung iba tingin nyo contractors yung nagdadala ng pera sa bahay ni Congressman Santico sa Valdivia. May napansin din ba kayo ng mga government officials na nagdi-deliver din ng pera kay Congressman Santico? Doon sa Valle Verde, karamihan po yung mga security niya lang po nagdi-deliver. Sa amin naman, ang ginagawa namin, nakaabang kami doon, tapos bababa namin, papasok doon sa Valle Verde. Doon na rin po si Paul Estrada, yung nagbibilang. Para malinaw, no? Security ng contractors or security ng government officials? Hindi namin specific kung ano ba siya yung tauhan po nila. Yung mga contractors na sinasabi nyo, I'm sure yung iba naririnig nyo sa pangalan. Naririnig nyo rin ba ngayon o kamakailan na naging controversial dahil sa pagdinig sa flood control scandal? Opo, naririnig ko namin. May pagkakataon po din sa inyong affidavit, no, na ang Bucor po, sila po ang nag-deliver ng pera kay Zaldico. Yung sa Bucor man po, ako ma'am, hindi ako actually na involved dyan. Yung may kasama kami dyan na may nakakita, dalawa sila. Hindi ko alam kung sino pa. Hindi ko rin sabi na Sa mga kasama niyo po, Opo. may kwento po kayo tungkol dun sa testimonya dun sa Bureau of Corrections, sir? Doon sa kabila kasi yung involved po dyan. Sir. Doon sa kabila. So, hindi rin po kami pwede magkwento na hindi namin actual na nakita. Yung kay Congresswoman Laila De Lima, pwede niyo ho ba ikwento kung kailan niyo siya unang nakita, ano ho mga pangyayari rin ang napansin dun sa pakikipagpulong ni Congresswoman? Kung Laila De Lima po, nakita po namin sa Team EC po, sa townhouse. Nakita po, ako nakasaksi po 2 beses ko nakita. Nakipagpulong sa kay Kong Saldi, sa kay dating Speaker Romualdez po. Nakita mo rin na paglabas doon sa kay Congressman Saldico, may dala-dala siyang paper bag o maleta? Meron po, paper bag po. Ilang beses po ulit? 2 beses ko siyang nakita po. May ebidensya po tayo nito dahil isa po siya sa umaaray at nagde-deny na walang katotohanan ng inyong mga salaysay. So, sa amin, wala kaming nakuha picture, pero sa team namin po, lahat kami nakakita. Personal knowledge. Opo, yung service na sasakyan, Grandia po, at may isang backup siya. Yung pong transaction ninyo or sa yung panahon na nakikita po ninyo si now Congresswoman Laila De Lima, ito po ba ay kahit minsan nadalaw niyo po siya o na-escortan niyo po ang let's say si Zaldico na binisita siya sa kanyang kulungan? Hindi po, hindi kami na-escort. So paglabas na po niyan nangyari ang mga transaction or coordination with her? Siya mismo pumunta sa townhouse po. Kay sir, name po nila. I am Chris Dado, sir. Doon sa testimony niyo, alin yung para sa'yo, alin yung pinaka-remarkable na abutan ng pera? Isa para sa akin yung ano ko ron, sir, is yung nag-deliver sa mga media po. Hindi ko lang banggitin sa tamang panahon ko na banggitin po, sir. Kayo mismo ang nagdi-deliver sa Kasama namin yung media coordinator ni Congressman Saldico. Yun yung nasa affidavit, si Joey De Guzman. Yes po. Tapos, kasama nyo, so kayo ang umiikot sa media para ibigay yung pera para sa media. Yes po. Doon sa media na yon, broadcaster, taga-radyo, taga-print, Taga-TV. o taga-TV. Meron na sa house, sir. Meron sa radyo po. Meron din sa
Hindi ko nabanggitin sir. Sa tamang panahon ko nabanggitin. Kalimitan saan nangyayari yung abutan? Restaurant, bahay, Or yung mismo sa media company? Minsan meron kami inatid sa bahay sir. Nakapaghatid din kami sa house, sa car park. Nakapaghatid din kami sa isang restaurant. Kamiting niya. Tapos minsan inatid namin sa drop-off ng station. Ila po. station ng Station ng media. Media station. media station po. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag po. Paper bag. Paper Sa bag. tingin niyo magkano laman ng paper bag? O gaano kalaki yung paper bag? Hindi ko na po matansya sir. Siguro bayad yun sa mga talent fee nila sir. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguhan din sir. Yes po. Lingguhang paper bag po. Yes ito. po. Ito ba yung tingin niyong dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Pilipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang credibility nyo. Yes po sir. Yun ang pinakamasakit sa amin sir. Kasi with dalawang mata namin nakikita namin sir kung anong abutan ng mga media, kung anong laro ng mga media, at kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishment po dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano po, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko na po muna sasabihin po ma'am. Pwede ano po nga sa sisiwalat ko na po, andyan na sa investigation po, ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong. Yes po. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung paano nila laruin ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang credibility? Sir, from the very beginning, kaya kami gumagawa nito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masigmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan. Lalo-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, crisis, dahil napupunta sa corruption. Yung pira sana na para sa flood control or sa health ng mga tao, kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concerned kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something billion na yung utang ng para sa Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatandaan at hindi namin matataktaran sa sarili namin na iiwanan sila ng ganyan kalaking utang ng bata Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mystery media, meron pa ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila? Yung abutan. Sa security personnel, sir, hindi namin gawain yung panay ganyan-ganyan kasi nakapokus kami sa VIP namin, sir. Nakikita naman dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Kasi siya, marami siya alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera na sinasabing ang 1 milyon, 1 kilo. So, po yan, sir. Nagawin po yan mismo. Turo yan. Ibigay ko mo lang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay merong mga troll farms? Masasabi at masasabi talaga kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung connected din doon si Kung Saldi at si Speaker? Di ba ang pinaka nila si So lahat po ng PBBM paninira ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr.
at yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? Actually, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga, sobra, binadjitan. Binadjitan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel nag-ooperate sa isang establishment dyan sa Makati. Na anytime pwede niyong ituro. Na anytime, pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon, nung nabulabog na, sir, baka nag-disperse. nag-disperse na. Kasi before kami lumanda dito, sir, from the nakita ko yung isang establishmento, ni-review ko, wala nang katawa-tawa, sir. Paano kayo napunta ron? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishmento na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami ng, kasi ang sitwasyon nun, libre chow, libre kain yung mga na yun, mga empleyado doon sa establishmento. Nangyari, nagparty sa taas yung mga boss na media coordinator. So, nung umakyat kami doon, inakyat namin yung mga fruits, mga beverage sila doon sa taas. Sumakay kami sa elevator na maliit, umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Umakyat ako sa hagdan ulit, isang palapag. Minit ako. Kasi parang malapit lang. Ang babata pa na mga troll agent nila doon. So ilang palapag ang opisina ng troll farm? 3, sir. Yes po. Para maging particular, anong floor? Fourth floor, Second. fifth floor, second Third. floor, third. Yun yung occupied nila, sir. Second, third, fourth. Yes po. Occupied nila yun. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman ako nakikita sa inyo, ma'am and sir. Okay. At least, maliwanag yun. Sir, kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan nyo patungkol sa corruption? Sir, I'm ready by Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din na trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung one. So, bali kami noon, convoy full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Kakansyawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat mo dahil sasakay namin sa aeroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na... Para lang magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ko kayo kasama sa biyahe? Ay, hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa aeroplano, kasama din ako ng karga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Nahagip nga yung yung maliit na doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transfer ng pera. Sino po si Sir Garcia? Doon sa George George Garcia, ma'am. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman niya. George Garcia. Yan po, nasaksihan po namin na transport sa kasi, ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul sa kasi Mark na kasi doon ang doon, yung sir, si Cass. Pakilinaw, paano mo transfer? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Nasaan po Nakadikit lang po, Nasaan kayo lugar? andun lang po sa may parking kasi andun lang Parking kami. saan po? Sa may Maidas po. Ano to? Bago mag-election o after election? Ano to, sir? Dito na ano kung kailan yung abutan na yun.
Year po. Ano pong year? Hindi na po tanda. Okay, Marlon. Balikan ko lang yung sa aeroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng aeroplano na yun na pinagkargahan nyo naman? Ang kasi yung aeroplano sir ay ang pagkaalam namin sir kay Boss Will. Aeroplano na ko yun. Opo, pero syempre may taong pasahero. Sinong pasahero? Hindi po na namin. Hindi nyo rin alam saan papunta yun. Hindi, sa knowledge ko po, hindi ko po alam. Kasi nagkarga lang sila. Sino po sa inyo ang na-involve sa Paway delivery? Nasa kabila ko. Nasa kabila, hindi natin nalaman yung ano, no? Of course, question po, sa pagpaparatang po ng marami or pagdi-deny po ng marami na wala hong katotohanan ang inyong mga sinasabi. Tinanong din po namin sa kabila po, kanino po kayo mas na-offend? Kanino po kayo mas na-offend na sinasabing kayo ay mga sinungaling at ang kredibilidad po ninyo at imahe questionable? At yung sa nagbaba sa amin, yung may mga sinasabi na sinungaling sinasabi namin, pero natatakot na siya malaman yung katotohanan na involved sila. At saka yung iba dyan, supporters nila. So, kami wala namang kinikilingan kung sino. Basta, ang sinasabi lang namin ay katotohanan lamang po. Sino po sa inyo nakapag-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Kami sir. Sir, baka pwede pong pakwento. Andun di Obilio. Tawag na lang po. Salamat po. Ako yung isang driver ni Kong Saldico sa team namin. At the same time, security po. Malimit po ako na mautusan isa sa driver na pagdating ng pira doon sa bahay ni Kong Romualdez. Yung malimit po na yan, every delivery, ilang maleta? Ang every 3 days, ang delivery namin, siguro aabot ng 10 o 12 malita. Size po? Ang size po ng mga malita nito ay large sa medium. Meron din pong small. Saan po din i-deliver? Doon po sa 42 McKinley, then 41 Ports. Aguado po? Aguado rin, meron. Opo. Labas po tayo ng Aguado, tawid po tayo sa gate 4. Ito po ay Malacanang office na, ano po? Ito po yung Harapan PGH. po mismo ma. Kayo po ba ay nakapag-deliver po sa loob ng Malacanang? Hindi po, ang pan po, Aguado lang po. Ang pagkaalam ko ay kay Kong Romualdez yung building na yon. Doon po namin dinideliver o binababa yung mga malita. Sino po nagre-receive? Bilang isang driver ma'am, dahil kasama ko naman si Paul at sa Paul Estrada, yung ni Boss Salde, saka ni itong si Mark Exay. Sila na po yung nagbababa doon sa sasakyan. Minsan tinutulungan ko po. Pag nandun na po kami, binababa ko. Din sila na pong nagdadala sa loob ng bahay. Yung 10 maleta po na yan, ano pong sasakyan ang gamit? Minsan po yung ginagamit naming sasakyan ay bulletproof na Super Grandia po. Kung hindi yung puti, yung itim po. So pati po yung sa passenger side at yung sa likod, napupuno po yan ng maleta? Passenger side sa likod po. Sa likod? Opo. May bakante po siya ma'am sa May likod. bakante sa likod, maluwag po yun. So, kasi nakatubig? Pinupod yun. Bali yung ginawa talaga yung bulletproof na yun na van sa Paggandia. Wala nang upuan sa likod. Kasi kahit ng mga 15 malita, tinanggal na po. Tapos may upuan lang sa harap.
may dalawa, may apat lang kung makakasya na ako. Sa nag-deliver kay Speaker Martin, sino po sa inyo ang nakapag-deliver po ng pera kay Congressman Sandro Marcos? Yung doon sa kabila. Pero sa knowledge po ninyo, nakapag-share naman na po kayo ng inyong mga experiences, ano po. Yung nasa Kaway po kayo, yung pong picture na meron kayo, picture po together with, is it Bongbong Marcos, is it Sandro Marcos, or Lisa Araneta Marcos? Yung actual dito na sa kabila po, So, yung kayo pong mga nandito, ano pong na-deliveran ninyong mga address? Within Manila lang po or meron kayo outside Manila? sa akin lang sa within Manila. Dito po. Ang una, ang pinakamarami talagang deliver ko sa akin na experience ko. Simula 2002 kay former Speaker Martin Romualdez po sa 42. Simula nung umupo si Boss ng APRO, Chairman of Appropriation. Kailan po? Ano pong year ito? 2022 po. Okay. Noong September 2022, start kami na deliver doon kay dating speaker po sa 42 McKinley Road. Ito po yung sa tapat sa simbahan? Dito lang banda po. Dito tapat ng salon? Sa Sanctuary. Oo. Before sa Sanctuary po. Before. Okay. Bali, simula 2022 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023 ng December. Tapos, nung 2024, January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Naras Creek, South Forbes. So, doon yung bakan po. Opo. Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niyo po sa picture po yung bakan po ng ano. Kanino po bahay? Dating speaker po. Sino po nakapag-deliver kay Stella Kim? Pwede po Pakikwento po. Yung tungkol naman po doon sa pagdi-deliver kay Ma'am Stella, ako yung driver na naman po doon. So, ang nangyari, minsan nandun si Iini po, si Atty. Binbiyahe, nakuhanan din po ng picture. Pagka time ng deliver namin doon, pagpasok sa bahay niya, nakuhanan din po ng picture, nandun po sa pilabi po namin. At maliban doon, marami pang cases na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Ma'am Stella. Andun po siya? Wala po siya doon, ma'am. Ang secretary po niya, ang nagre-receive o di kaya yung katulong niya. Nung diniliver niya yan, sino pa ang apron? Si Kong Sandy o ang apron na si Stella Kim? Si Kong Saldi ko po. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Elite po yung service po namin. So hindi bababa sa 10 malita po yun. Dalawang beses ako mag-deliver. Kasama ko si Lando Supat, yung dalawang sasakyan ko yung nag-deliver po. Hindi rin bababa sa 10 malita po. Sir, yung unforgettable experience niyo po tungkol lang sa pag-deliver ng Ako naman po si Master Sergeant Christopher Esquivel, pakilakas lang po. Philippine Navy Marines, retired. Yung experience ko rin po, kasi ang tasking ko ay security backup security. Every time na mag-deliver, kami po ang responsible sa kalsada. So, na-notice ko rin po yung mga mali-malita na yan kasi kami po yung escort. Halimbawa, kung magdi-deliver sa Forbes, kami po yung magsi-security sa kalsada. So, aware po kami sa mga mali-malita na yan. Kaninong bahay o yung nakikilala niyo na diniliberan na binakap?
Ang last na ano ko sa 42 kay dating speaker po na Sir, sino po sa inyo yung security sa mga ICC prosecutors? Kaya po. Ano mo yung napansin o ano yung medyo interesting doon sa pagsisecurity nyo sa ICC prosecutors? Doon sa level po namin, sa akin lang po, binibigyan lang kami ng tasking ni Mark Tiksay, sa team leader po namin sa Team ESA, na may isang team kami po naka-tasking doon. Security kami, naka-convoy. So, naka-stay kami sa isang hotel. Nandun po din sila naka-stay. Yan po sa Makati, Sila Hotel. Marami pang hotel po na nag-stay po sila dyan. Minsan ba nakita niyong nakainuman ng ICC prosecutors ang boss niyo, si Congressman Saldi o iba pang mga PIP? Sa ICC po? Opo, Hindi po namin nakikita na nagpag-inuman. Pero yung ICC po, minsan nakita na pumunta sa townhouse po, nagpag-meeting po sila. Alam natin, sigurado naman kami rin na monitor niyo rin kung paano kinidnap si Tatay Digong. Yes Yung po. mga oras ngayon at magwa 1 year na sa March 11. May napansin ba kayo o ano ang naging galaw ng grupo nyo? May napag-deliveran din ba kayo ng mali-maleta nung araw ng March 11 o bago mag-March 11 o after March 11? Kung tungkol sa pag-deliver ng malita po, hindi naman po tumigil yung pag-deliver. Kasi sa isang linggo, merong 3 beses na i-deliver kami po. So, hindi din namin alam kung para saan yung mga dineliver namin po. Basta yung ano namin na dinala lang namin po doon. Parte po ng trabaho po namin. Hindi nyo ba napansin na pagpapalapit na yung eleksyon, mas napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera or nung bago mag-March 11, napadalas yung pag-deliver nyo ng pera? Gaya po ng sinabi ko, parang normal lang yung pag-deliver namin po. Kasi minsan mag-deliver kami bultuan. Minsan umaabot ng 27 malita. Minsan 3 sasakyan, 4. So, iba-iba po. Basta hindi siya masiro sa isang linggo po. Yung kay former Congressman Erwin Tulfo, na ngayon Senator Erwin Tulfo, sino sa inyo ang nakasaksi at ano naging partisipasyon niya dito sa iskandalo? Doon po sa kabilang grupo po. Doon yun po yung may enroll. Dito po sa amin. Sino yung... Ang question ko, sir, ini-question po kasi ni Senate President, ni Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Ping Lacson, gumawa po siya, naglabas po siya ng computation na ang sinasabi ko, hindi daw po makatotohanan yung halagang inyong deliver. Because kung yun daw po ang amount na nakasaad dun sa size ng mga maleta, by this time daw po, hanggang ngayon daw po dapat sana, nag-deliver tayo. Kaya yun po ang nagagamit na question or pang-question sa credibility ng inyong salaysay. Ano po masasabi niyo? Ang mga masasabi ko lang doon, narinig naman ho nila siguro yung salaysay ni Tong Saldi po, na lahat naman ng kabuuan ng tira na nilalabas na natanggap nila, ay nasabi na ho lahat ni Tong Saldi. At na yung mga dinideliver naming tira na mali-malita, halos lahat nandun namin dinideliver sa bahay ni Tong Romualdez. Bakit po napakatindi ng operation na palabasin kayong mga sinungaling? Yun nga po yung kinakagulat namin, ma'am. Dahil kami na nagsasabi ng totoo dito. Dahil yung mga pira naman na talaga na siguro ay galing sa flood control yon. Wag na naman po nilang pasinungalingan at kami sirain nila.
Dahil yung trabaho naman po namin ay based lang po doon sa kwan ni Boss Saldi. Kung ano lang po yung utos sa amin na i-deliver yung mga ganong mali-malita sa bahay ni ganito, bahay ni ganon, yun lang naman po yung sinusunod namin. At saka yung sinasabi po namin dito na dinideny nila, pawang katotohanan po lamang kasi pamilya po namin yung nakasalalay dito. Nakataya yung buhay ng pamilya namin. Lalong-lalo na yung buhay namin, ma'am, sa nangyaring ito. Kung ano lang po yung sinabi ni Kung Salde sa ni Master Gutisa nung lumabas sila, pinapatotohanan lang din po namin yun. Natotoo lahat yung sinasabi nila at yung kay Sir Ting Lacson naman, huwag naman nilang sirain yung credibility namin dahil nagsasabi lang po kami dito ng totoo. Yun lamang po, ma'am. Isa po sa binabato sa inyo, ayusin na po natin kami. Pwede pong sumagot ng sabay-sabay. Ang isa pong binabato sa inyo ay pakawala daw po kayo ng kampo ng mga Duterte. Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Hindi po yun totoo. Hindi po kami pro Duterte, ma'am. Hindi rin Opo. kami pro PBBM. Kami neutral po kami na naglalahat ng katotohanan dito po. Wala kaming nasabing bakit saan ba kami nabuhay noon? Sa administrasyon din. Kayo daw po ay parte ng operation na meron ang isang Mike Defensor. Hindi po yan totoo, ma'am. Kayo po ay iniimpluwensyahan ni Attorney Levy Baligon. Hindi rin po. Kasi katotohanan lamang po ang sinasaad namin dito, ma'am. Wala kaming dinadagdag dito, ma'am. Yung nakikita namin, kung ano nakita namin doon, kasi gusto namin baguhin na nga, uldukan na nga itong korupsyon na ito, ma'am. Ano ang nararamdaman nyo na sa halip pagtuunang pansin ng Senado, particular ni Senator Ping Lacson, yung nilalaman ng mga testimonya nyo ay mas nakatuon pa ang isang Senator Ping Lacson na alam natin dati rin isang pulis, mas sinagtutuon ng pansin na sirain ang inyong credibility. Masakit para sa amin, sir. Totoo, masakit sa amin talaga na kaming nagdalakat ng katotohanan at parang katotohanan lamang ang sinasabi, wala yung kredibilidad namin. What if wala kami sa sundalo, wala kami, pero ganun ang trabaho namin. Kasi hindi mo na batik eh. Wala na kami sa serbisyo, kung tutuusin. Wala na kami sa serbisyo. Nung nag-iwalay pa kami sa serbisyo, may mga programa ba silang binigay sa akin? Wala naman. Yung sa amin na sana, trabaho lang to. Neutral kami. Kung sino yung boss namin, magpapagawa kami sa boss namin kasi diyan nabubuhay yung pamilya namin, sir. Yung sana, intindihin nila at isipin nila yung taong bayan na naghihirap ngayon na sana sa programa mapunta yung budget, napunta sa bulsa nila. Kaya gusto namin matuldukan yung korupsyon na yan. Lalo na sa flood control. Maraming salamat po. Yung sinasabi nila, ma'am, na wala ng credibility yung mga tropa dito na awol, dishonorable discharge, retired man, hindi naman ang usapan yung gano'n, ma'am. Ang usapan dito, yung katotohanan, ang pag-usapan dito, yan lang ang katotohanan, ma'am, na lalabas. Hindi naman kami dito ang usapan dito na wala ng saysay ito mga ito kasi discharge, dishonorable, nag-awol. Ako, ma'am, retired ako, pero hindi ko minamaliit ng mga ito. Ako, ma'am, kung tutusin, mabuhay na ako ng maayos. Pero dito ako para sumama, para labanan natin, para matigil na yung korupsyon natin. Para sa sambayan ng Pilipino. Kasama po kayo sa lumabas kay Ma'am Jessica Soco, tama po? Ako po. Kasi sinasabi din po doon that your timing is suspect. So ibig sabihin po, lumabas po kayo ilang araw bago marinig yung impeachment case po kahapon ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ba ay lumabas para maimpluwensyahan, matakot kung sino man po yung mga nabanggit sa inyong salaysay ng mga congressmen na maaaring bumoto ng impeachment case for Vice President Sara Duterte? Hindi naman po sa tiniming namin sa paglabas. Gaya ng sinasabi ni Atty. Baligon, so saan ba tayo lalabas? Saan tayo
paano natin i-timing? Ang ano lang namin po, ma'am, kailangan talaga naming ilahad yung katotohanan para hindi bulag sa ating sambayanang Pilipino na may korupsyon dito sa ating bansa. Sinasabi niyo po na ang House of Representatives na lugar kung saan nagki-claim ng mga paper bags ang ating mga kongresista, ano po. And sinasabi niyo po na each time na merong mga pagdinig, either TRICOM man yan o QUADCOM man yan, umuuwi silang may bit-bit na mga maleta. Nangyari po kahapon na finalize ang impeachment case ni VP Sara sa Committee on Justice na sinasabing sufficient in form and substance para magtuloy po sa isang impeachment proper na pagdinig. Naniniwala po ba kayo na after nung hearing na yon may mga paper bag na inabot sa kanila? Oo, ma'am. Naniniwala kami doon kasi bago kami pumunta doon sa HOR, may dala-dala na po kaming mga paper bag na naglalaman ng pera. At pinakarga minsan doon sa sakyan ni Busalde, minsan doon sa backup na sasakyan. Ang trabaho lang doon namin, ma'am, ibaba yung mga paper bag na yon at kinukuha na ng ni boss na sina Paul Estrada sa Mark Tiksay. At hindi na namin alam, ma'am, kung kanino nila ibibigay yung mga paper bag na yon. Pero nandun lang kami sa harap ng HOR at pagkatapos ng hearing na yon, nakikita na namin yung mga congressman na bit-bit na yung dala naming paper bag. So, yun pa lang, nagpapatunay na mayroon talaga silang natatanggap na pira. Sinasabi niyo din po na mayroong pagkakataon na ang mga congressmen natin ay pumipila sa helipad para doon mag-claim ng mga paper bags. Tama po ba? Wala pong ganun, ma'am. Ang na-observe lang namin noon ay paglabas na po nila. May mga bit-bit na pong paper bag. At yun din yung mga dala namin. Na ina-assume natin na binayad sa kanila for performing a task. Tama po ba? Yes po. Doon sa Bureau of Corrections na nag-deliver ng pera, sino sa inyong nakasas? Nandun po sa kabila Sa siya. kabila yun. Sir Jun. Yung paper bags na inaabot ninyo, paano po ninyo nalaman na pera po yung laman po? Yung paper bag na yun, sir, hindi naman totally kami yung nag-abot. Kami nagdadala galing sa Horizon, no? Magkakarga sa sakyan. So, alam na po namin yung ano, kasi malaman namin kung anong bigat. Tsaka yung paper bag ngayon, ang laman nun, kung ipunuin mo, 5 to 10 m. So, dala-dala namin po sa sakyan, papunta ng HOR. So, 100% po kayo siguradong pera po talaga ang laman ng paper bags? Yes po, sir. So yung paper bag na yun, dalawang magkapatong po yun, tatlong patong. Kasi ang single paper bag, baka pumapunit o mapigtas, ano po. Di makakapal man po yung binibili namin. Matibay po siya. Paper bag, eco bag. Paper bag. Paper bag. Gaano kalaki na paper bags? Kasi may mga small din na paper bags, meron ding large na paper bags. So yung ano yan, sir, parang ganun. So malaki talaga. Parang Kung mag-shopping ka, pantalon yun, no? Pants yun. Opo, parang Levi's. Pants. Pero yung mataas sa Levi's. Hindi naman Levi's mababa. Hindi mataas yan. Tapos makapal. Pang-bag. Opo. Pang-bag ng mga babae. Hindi siya yung unique na papel. Na, Hindi siya mapunit. kakayanin. Hindi po. Makakapal siya. Makapal. Sir, kasama ba si Congressman Garin doon sa affidavit niyo na nabigyan din ng malita. basura? Meron po. Kasi po dinideny niya. So, kailan daw ito at saan? Actually, wala akong participation dyan. Yung sa ibang tropa na ko, meron din po. Hindi ko masagot. Sa follow-up sa sinasabi niyo na hindi kayo magkakasama. Kasi yung pinupunto ni Boyeng Remulla, bakit daw ang sinasabi niyo is halos pare-pareho? Sa lahat daw ba na delivery magkakasama po kayo? Or kasi gusto niya hingan kayo ng individual affidavit na dapat mag-collaborate yung mga statement niyo doon sa mga affidavit. Actually, sir, mamomonitor namin kasi meron kaming GC, group chat, by Viber group. Pero yung involved lang doon, yun ang nagsama. Kasi hindi naman puro kami lahat. Wala ng security si boss.
Actually, kasi hindi nila sinasagot kung ano yung task nung Opo, isa. ma'am. Tinuturo tayo Kasi may kanya-kanya kaming tasking po. Kasi yan ang pinupunto ni Boyeng, na paano daw sila nagde-deliver ng sabay-sabay. Hindi naman sinabi pa namin na sabay-sabay. Meron na, 5 nag-deliver. Sila yung may participation doon. Pero alam namin nag-deliver po kasi bago mag-alis yan, may nakatask. Meron kaming Viber group na ito, si Basura. Saka monitor namin lahat. May May monitoring po. screenshot ba kayo yung group chat niyo? Oh, meron po pero Na-dissolve na po ba yung group chat GC na yun na po. yan? Pero meron kaming group chat dati. Sino po nag-create ng GC? Yung team leader po namin. Sir, baka natanong na po ninyo dito rin. Kasi may tatanong ako. Kung natanong na, huwag nyo na lang po sagutin. Sige po. Okay lang din. Si Secretary Anyo, natanong na ba? Okay lang. Nagsampa na ng reklamo, ng kaso laban po sa inyo sa Department of Justice kagahapon. At mayroon pong mensahe siya po sa inyo sa 18 na nagsiwalat patungkol po dito sa mali-malitang pera. Ang sabi po ni Secretary Anyo, wag po daw kayo magpa-manipulate at ilabas daw po ninyo yung katotohanan at kakarmahin din po daw kayo. Ano po ang inyong masasabi dito? May nagmanipula po ba sa inyo? At alam na ba ninyo na nagsampa ng kaso si Secretary Anyo sa inyo? Yes po, alam na po namin yun na sir dahil based doon sa mga napanood na rin namin. At yung sinasabi nila na walang credibility yung mga salaysay namin, kung wala siyang natanggap, hindi naman ho namin sasabihin sa aming statement na nakatanggap siya siguro. Ang nilalad lang po namin dito ay yung katotohanan lamang. At sana naman, wag na nilang pagtakpan yung mga ginawa nilang anomalya tungkol sa pera na yan dahil lahat naman tayo alam natin yung totoo, lalo na sa amin. Saan napunta yung mga pera na halos mapuno ang bahay ni Kong Romualdez? Totoo po yun lahat. At tulad po ng sinabi ko kanina, pamilya po namin yung nakasalalay dito at buhay po nila at buhay din po namin. Ang kwan lang din po namin dito ay matuldukan na at maliwanagan yung taong bayan kung ano talaga yung totoong nangyari. At yun lang din po ang sinasabi namin dito. Yun lamang po. Follow-up question lang po. Kung may alam po kayo dito, kasi hindi naman kayo kumpleto, ano ba ang partisipasyon ni Secretary Anyo sa mali-malitang pera po? Doon sa level namin po, sir, nakita lang namin na pumunta siya sa townhouse. So, yung sa mga sinasabing mali-malita, hindi po kami alam yung tungkol po dyan. Yung lang, pumunta siya doon at saka namin na may dala siya na pera, nabigyan po siya. Ano po, malita or paper bags? Paper bag. Kay Sunny Trillanes po, ano ko naging purpose? Yung sa akin kasi, sir, kay former Senator Trillanes naman, bilang isang driver ng kay Kong Saldico, nakapag-deliver po ako nung huli 2025 na po. Kasama ko si Mark Tiksay na nagatid ng yung paper bag doon sa bahay niya din sa may Antipulo. Yun lang po yung participation ko doon. Last na lang po, mensahe po ninyo sa maraming Pilipino na nakatutok sa inyo ngayon at hanggang saan po ang laban na ito? Panawagan ko sa ating mga kababayan, sa sambayan ng Pilipino, na sana suportahan naman ninyo kami sa laban na ito. At tulad po ng sinabi ko, yung nilalad po namin dito, sinasabi ay katotohanan lamang at sinusuportahan namin yung sinasabi ni Kong Saldico at ni Master Gutisa kasi yun naman talaga ang nangyari. At sa hanay ng Marines, tignan muna nila yung sitwasyon, yung totoong nangyari dahil kami po yung nasa frontline ng mga
pagdi-deliver na yon. Huwag nila kaming husgaan. Dahil hindi po nila alam yung totoong nangyari. Kami po ang nakakaalam noon. Kaya totoo lang din naman yung sinasabi namin dito. Yun lang po. Iba. Yes, sa sambayan ng Pilipino, maraming salamat po sa suporta ninyo. At sa mga taong may kinalaman dito sa flood control issue na to, please, ibunyag nyo na po ang lahat. Kasi habang tumatagal, mas lalong nagigipit at nahihirapan kami at lalong-lalo na yung taong bayan. Tao lang tayo, may Panginoon tayong sinasamba. Kailangan natin intindihin yung kapwa natin na naghihirap, na sana bigyan ng magandang programa kung sa mga namumuno ngayon, bigyan ng magandang programa ng gobyerno. Lalo na ngayon, 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Anong mangyayari sa mga kabataan natin? Anong mangyayari sa amin? Anong mangyayari sa darating na apo namin? Pag-anak ng apo namin, may utang na. Pagka lipas ng sunod na taon, madagdagan na naman ulit ang utang ng Pilipinas. Walang magandang programa kasi yung gobyerno. Sana huwag kaming husgahan, tanungin kami, imbestigahan kami ng maayos at neutral na pag-imbestiga. Huwag yung puro na lang sa inyo yung nasusunod. Pananakot. Paglalahad namin ng katotohanan, parang pigilan pa kami. Sana bigyan kami ng pansin, bigyan ng intervention o special investigation para sa amin na para matapos na ito lahat at matulukan ito corruption sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Okay na po. Maraming salamat po. Mabuhay po. Thank you. Maraming salamat sa inyo, sir. Yan po. So, ayan na guys. Sir, maraming salamat sa inyo. Sir, maraming salamat sa inyo, sir. 11:30. Oh, nandito si Bisdak, guys. Ay, dito kasama namin si Bisdak. Ayan, oh. Umabol pa eh. Pwede kaya sila ma-interview sa programa na bayan. Hindi, ang alam ko Yung room after this, nandun mag-start.
meron sa radyo po, meron din sa, hindi ko nabanggitin sir, sa tamang panahon ko nabanggitin. Kalimitan saan nangyayari yung abutan? Restaurant, bahay? Or yung mismo sa media company? Minsan meron kaming inatid sa bahay sir. Nakapaghatid din kami sa house, sa car park. Nakapaghatid din kami sa isang restaurant. Kamiting niya. Tapos, minsan inatid namin sa drop-off ng station. Pila po. Station lang? Station ng media? Media station. Media station po. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag po. Paper bag. Sa tingin niyo magkano laman ng paper bag? O gaano kalaki yung paper bag? Hindi ko na po matansya sir. Siguro bayad yun sa mga talent fee nila sir. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguhan din sir. Yes, Lingguhang paper bag po. Yes po. Ito ba yung tingin niyong dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Pilipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang credibility nyo. Yes po sir. Yun ang pinakamasakit sa amin sir. Kasi dalawang mata namin nakikita namin sir kung anong abutan ng mga media, kung anong laro ng mga media, at kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishment po dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano po, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko na po muna sasabihin po ma'am. Pwede ano po nga sa sisiwalat ko na po, andyan na sa investigation po, ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong. Yes po. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung paano nila laruin ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang credibility? Sir, from the very beginning, kaya kami gumagawa nito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masigmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan. Lalo-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, crisis, dahil napupunta sa corruption. Yung pira sana na para sa flood control or sa health ng mga tao, kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concern kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something billion na yung utang ng para sa Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanda at hindi namin matataktaran sa sarili namin na iiwanan sila ng ganyan kalaking utang ng sa Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mystery media, meron pa ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila? Yung abutan. Sa security personnel, sir, hindi namin gawain yung panay ganyan-ganyan kasi nakapokus kami sa VIP namin, sir. Nakikita naman dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Kasi siya, marami siya alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera na sinasabing ang 1 milyon, 1 kilo. So, po yan, sir. Nag-claim po yan mismo. Tulo yan. Yung higit kumulang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay merong mga troll farms? Masasabi at masasabi talaga kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung connected din doon si Kung Saldi at si Speaker? Di ba ang pinaka-ano nila si So lahat po ng PBBM paninira ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr.
at yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? Actually, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga, sobra, binadjitan. Binadjitan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel nag-ooperate sa isang establishment dyan sa Makati. Na anytime pwede nyo ituro. Na anytime pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon, nung nabulabog na, sir, baka nag-disperse. nag-disperse na. Kasi before kami lumanda dito, sir, from the nakita ko yung isang establishment to, ni-review ko, wala nang katawa-tawa, sir. Paano kayo napunta ron, sir? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishment na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami ng, kasi ang sitwasyon nun, libre chow, libre kain yung mga na yun, mga empleyado doon sa establishment to. Nangyari, nagparty sa taas yung mga boss na media coordinator. So, nung umakyat kami doon, inakyat namin yung mga fruits, mga beverage nila doon sa taas. Sumakay kami sa elevator na maliit, umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Umakyat ako sa hagdan ulit, isang palapag. Hindi ako. Kasi parang malapit lang. Ang babata pa na mga troll agent nila doon. So ilang palapag ang opisina ng troll farm? 3, sir. Yes po. Para maging particular, anong floor? 4th floor, Second, floor, second third. floor, third. Yun yung occupied nila, sir. Second, third, fourth. Yes po. Occupied nila yun. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman ako nakikita sa inyo, ma'am and sir. Okay. At least, maliwanag yun. Sir, kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan nyo patungkol sa corruption? Sir, I'm ready by Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din na trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung ano yun. So, bali nag-deal kami noon, convoy full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita po yung 48 malita. Kakansyawan pa kami mga kasama namin mga security dahil mabigat mo dahil sasakay namin sa aeroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung na yun. Hindi kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na... Para lang magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ko kayo kasama sa biyahe? Ay, hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa aeroplano, kasama din ako ng karga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Nahagip nga yung yung maliit na doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transfer ng pera. Sino po si Sir Garcia? Doon sa George Garcia, ma'am. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman niya. George Garcia. Yan po, nasaksihan po namin na transport sa kasi, ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi nag-ano doon ang doon, yung sir si Cash. Pakilinaw, paano mo transfer? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Nakadikit lang po. Nasaan kayo lugar? Andun lang po sa may parking kasi andun lang Parking kami. saan po? Sa may Maidas po. Ano to? Bago mag-election o after election? Ano to, sir? Dito na kung kailan yung abutan na yun.
Year po. Ano pong year? Hindi na po tanda. Okay, Martin. Balikan ko lang sa aeroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng aeroplano na yun na pinagkargahan niyo naman? Ang kasi yung aeroplano sir ay ang pagkaalam namin sir kay Boss Will. Aeroplano na Will. Opo, pero syempre may taong pasahero. Sino pasahero? Hindi po na namin. Hindi nyo rin alam saan papunta yun. Hindi, sa knowledge ko po, hindi ko alam. Kasi nagkarga lang sila. Sino po sa inyo ang na-involve sa Paway delivery? Nasa kabila ko. Nasa kabila? Hindi natin nalaman yung ano, no? Of course, question po, sa pagpaparatang po ng marami or pagdi-deny po ng marami na wala hong katotohanan ang inyong mga sinasabi. Tinanong din po namin sa kabila po. Kanino po kayo mas na-offend? Kanino po kayo mas na-offend na sinasabing kayo ay mga sinungaling at ang kredibilidad po ninyo at imahe questionable? At yung sa nagbaba sa amin, yung may mga sinasabi na sinungaling sinasabi namin, pero natatakot na siya malaman yung katotohanan na involved sila. At saka yung iba dyan, supporters nila. So, kami wala namang kinikilingan kung sino. Basta, ang sinasabi lang namin ay katotohanan lamang po. Sino po sa inyo nakapag-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Kami sir. Sir, baka pwede pong pakwento. Andun di Obilio. Tawag na lang po. Salamat po. Ako yung isang driver ni Kong Saldico sa team namin. At the same time, security po. Malimit po ako na mautusan isa sa driver na pagdating ng pira doon sa bahay ni Kong Romualdez. Yung malimit po na yan, every delivery, ilang maleta? Every 3 days, ang delivery namin, siguro aabot ng 10 o 12 malita. Size po? Ang size po ng mga malita nito ay large sa medium. Meron din pong small. Saan po din i-deliver? Doon po sa 42 McKinley, then 41 Ports. Aguado po? Aguado rin, meron. Opo. Labas po tayo ng Aguado, tawid po tayo sa Gate 4. Ito po ay Malacanang office na, ano po? Ito po yung Harapan PGH. po mismo, ma'am. Kayo po ba yung nakapag-deliver po sa loob ng Malacanang? Hindi po, ang pan po, Aguado lang po. Ang pagkaalam ko ay kay Kong Romualdez yung building na yon. Doon po namin dinideliver o binababa yung mga malita. Sino po nagre-receive? Bilang isang driver, ma'am, dahil kasama ko naman si Paul at sa Paul Estrada, yung ni Boss Salde, saka ni itong si Mark Exay. Sila na po yung nagbababa doon sa sasakyan. Minsan tinutulungan ko po. Pag nandun na po kami, binababa ko. Din sila na pong nagdadala sa loob ng bahay. Yung 10 maleta po na yan, ano pong sasakyan ang gamit? Minsan po yung ginagamit naming sasakyan ay bulletproof na Super Grandia po. Kung hindi yung puti, yung itim po. So pati po yung sa passenger side at yung sa likod, napupuno po yan ng maleta? Passenger side sa likod po. Sa likod? Opo. May bakante po siya ma'am sa May likod. bakante sa likod, maluwag po yun. So, kasi nakatupi? Bali bali yung ginawa talaga yung bulletproof na yun na van sa Paggandia. Wala nang upuan sa likod. Kasi kahit ng mga 15 malita, tinanggal na po. Tapos may upuan lang sa harap.
may dalawa, may apat lang kung makakasya na ako. Sa nag-deliver kay Speaker Martin, sino po sa inyo ang nakapag-deliver po ng pera kay Congressman Sandro Marcos? Yung doon sa kabila. Pero sa knowledge po ninyo, nakapag-share naman na po kayo ng inyong mga experiences, ano po. Yung nasa Kaway po kayo, yung pong picture na meron kayo, picture po together with, is it Bongbong Marcos, is it Sandro Marcos, or Lisa Araneta Marcos? Yung actual dito na sa kabila po, So, yung kayo pong mga nandito, ano pong na-deliveran ninyong mga address? Within Manila lang po or meron kayo outside Manila? sa akin lang sa within Manila. Dito po. Ang una, ang pinakamarami talagang deliver po sa akin na experience ko. Simula 2002 kay former Speaker Martin Romualdez po sa 42. Simula nung umupo si Boss ng APRO, Chairman of Appropriation. Kailan po, ano pong year ito? 2022 po. Okay. Noong September 2022, start kami na deliver doon kay dating speaker po sa 42 McKinley Road. Ito po yung sa tapat sa simbahan? Dito lang ba na po? Dito tapat ng salon? Sa Sanctuary. Oo, Before po Sanctuary po. Okay. Bali, simula 2022 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023 ng December. Tapos, nung 2024, January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Hara Street, South Forbes. So, doon yung bakan po. Opo. Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niyo na po sa picture po yung bakan po ng ano. Kanino po bahay? Dating speaker po. Sino po nakapag-deliver kay Stella Kim? Pwede po Pakikwento po. Yung tungkol naman po doon sa pagdi-deliver kay Ma'am Stella, ako yung driver na naman po doon. So, ang nangyari, minsan nandun si Iini po, si Atty. Binbiyahe, nakuhanan din po ng picture. Pagka time ng deliver namin doon, pagpasok sa bahay niya, nakuhanan din po ng picture, nandun po sa pilabi po namin. At maliban doon, marami pang cases na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang tira doon sa bahay ni Ma'am Stella. Andun po siya? Wala po siya doon, ma'am. Ang secretary po niya, ang nagre-receive po di kaya yung katulong niya. Nung diniliver niya yun, sino pa ang apron? Si Kong Sandy o ang apron na si Stella Kim? Si ano na po, si Kong Saldi po. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Elite po yung service po namin. So hindi bababa sa 10 malita po yun. Dalawang beses ako mag-deliver. Kasama ko si Lando Supat, yung dalawang sasakyan ko yung nag-deliver po. Hindi rin bababa sa 10 malita po. Sir, yung unforgettable experience niyo po tungkol lang sa pag-deliver ng... Ako naman po si Master Sergeant Christopher Esquivel. Pakilakas lang po. Philippine Navy Marines, retired. Yung experience ko rin po, kasi kami ang tasking ko ay security sa backup security. Every time na mag-deliver, kami po ang responsible sa kalsada. So, na-notice ko rin po yung mga mali-malita na yan kasi kami po yung escort. Halimbawa, kung magdi-deliver sa Forbes, kami po yung magsi-security sa kalsada. So, aware po kami sa mga mali-malita na yan. Kaninong bahay o yung nakilala niyo?
na diniliberan na binakap? Ang last na ano ko sa 42 kay dating speaker po na Sir, sino po sa inyo yung security sa mga ICC prosecutors? Ano mo yung napansin o ano yung medyo interesting doon sa pagsisecurity nyo sa ICC prosecutors? Doon sa level po namin, sa akin lang po, binibigyan lang kami ng tasking ni Mark Tiksay, sa team leader po namin sa Team ESA, na may isang team kami po naka-tasking doon. Security kami, naka-convoy. So, naka-stay kami sa isang hotel. Nandun po din sila naka-stay. Diyan po sa Makati, Sidra Hotel. Marami pang hotel po na nag-stay po sila diyan. Minsan ba nakita niyong nakainuman ng ICC prosecutors ang boss niyo, si Congressman Saldi o iba pang mga PIP? Sa ICC po? Opo, Hindi po namin nakikita na nagpag-inuman. Pero yung ICC po, minsan nakita na pumunta sa townhouse po, nagpag-meeting po sila. Alam natin, sigurado naman kami rin na monitor niyo rin kung paano kinidnap si Tatay Digong. Yes, yung mga oras ngayon at magwa 1 year na sa March 11. May napansin ba kayo o ano ang naging galaw ng grupo nyo? May napag-deliveran din ba kayo ng mali-maleta nung araw ng March 11 o bago mag-March 11 o after March 11? Kung tungkol sa pag-deliver ng malita po, hindi naman po tumigil yung pag-deliver. Kasi sa isang linggo, merong 3 beses na i-deliver kami po. So, hindi din namin alam kung para saan yung mga dineliver namin po. Basta yung ano namin na dinala lang namin po doon. Parte po ng trabaho po namin. Hindi nyo ba napansin na pagpapalapit na yung election, mas napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera or nung bago mag-March 11, napadalas yung pag-deliver nyo ng pera? Gaya po ng sinabi ko, parang normal lang yung pag-deliver namin po. Kasi minsan mag-deliver kami bultuan. Minsan umaabot ng 27 malita. Minsan 3 sasakyan, 4. O iba-iba po. Basta hindi siya masiro sa isang linggo po. Yung kay former Congressman Erwin Tulfo, na ngayon Senator Erwin Tulfo, sino sa inyo ang nakasaksi at ano naging participation niya dito sa iskandalo? Doon po sa kabilang grupo po. Doon yun po yung may enroll dito po sa amin. Sino yung... Ang question ko, sir, ini-question po kasi ni Senate President, ni Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Ping Lacson, gumawa po siya, naglabas po siya ng computation na ang sinasabi ko, hindi daw po makatotohanan yung halagang inyong deliver. Because kung yun daw po ang amount, na nakasaad dun sa size ng mga maleta, by this time daw po, hanggang ngayon daw po dapat sana, nag-deliver tayo. Kaya yun po ang nagagamit na question or pang-question sa credibility ng inyong salaysay. Ano po masasabi? Ang mga masasabi ko lang doon, narinig naman mo nila siguro yung salaysay ni Tong Saldi po na lahat naman ng kabuuan ng tira na nilabas na natanggap nila ay nasabi na hon lahat ni Tong Saldi. At na yung mga dinideliver naming tira na mali-malita, halos lahat nandoon namin dinideliver sa bahay ni Tong Romualdez. Bakit po napakatindi ng operation na palabasin kayong mga sinungaling? Yun nga po yung pinakagulat namin, ma'am. Dahil kami na nagsasabi ng totoo dito. Dahil yung mga pera naman na talaga na siguro ay galing sa flood control yon. Wag na naman po nilang pasinungalingan at
kami sirain nila. Dahil yung trabaho naman po namin ay base lang po doon sa kwan ni Boss Saldi. Kung ano lang po yung utos sa amin na i-deliver yung mga ganong mali-malita sa bahay ni ganito, bahay ni ganon, yun lang naman po yung sinusunod namin. At saka yung sinasabi po namin dito na dinideny nila, pawang katotohanan po lamang kasi pamilya po namin yung nakasalalay dito. Nakataya yung buhay ng pamilya namin. Lalong-lalo na yung buhay namin, ma'am, sa nangyaring ito. Kung ano lang po yung sinabi ni Kung Salde sa ni Master Gutisa nung lumabas sila, pinapatotohanan lang din po namin yun. Na totoo lahat yung sinasabi nila at yung kay Sir Ting Lacson naman, huwag naman nilang sirain yung credibility namin dahil nagsasabi lang po kami dito ng totoo. Yun lamang po, ma'am. Isa po sa binabato sa inyo, ayusin na po natin kami. Pwede pong sumagot ng sabay-sabay. Ang isa pong binabato sa inyo ay pakawala daw po kayo ng kampo ng mga Duterte. Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Hindi po yun totoo. Hindi po kami pro Duterte, ma'am. Hindi rin Opo. kami pro PBBM. Kami neutral po kami na naglalahat ng katotohanan dito po. Wala kaming nasabing bakit saan ba kami nabuhay noon? Sa administrasyon din. Kayo daw po ay parte ng operation na meron ang isang Mike Defensor. Hindi po yan totoo, ma'am. Kayo po ay iniimpluwensyahan ni Attorney Levy Baligoy. Hindi rin po. Kasi katotohanan lamang po ang sinasaad namin dito, ma'am. Wala kaming dinadagdag dito, ma'am. Yung nakikita namin, kung ano nakita namin doon, kasi gusto namin baguhin na nga, ulukan na nga itong korupsyon na ito, ma'am. Ano ang nararamdaman nyo na sa halip pagtuunang pansin ng Senado, particular ni Senator Ting Lacson, yung nilalaman ng mga testimonya nyo ay mas nakatuon pa ang isang Senator Ting Lacson na alam natin dati rin isang pulis, mas pinagtutuon ng pansin na sirain ang inyong credibility. Masakit para sa amin, sir. Totoo, masakit sa amin talaga na kaming nagdalahat ng katotohanan at parang katotohanan lamang ang sinasabi, wala yung kredibilidad namin. What if wala kami sa sundalo, wala kami, pero ganun ang trabaho namin. Kasi hindi mo na batik eh. Wala na kami sa serbisyo, kung tutuusin. Wala na kami sa serbisyo. Nung nag-iwalay pa kami sa serbisyo, may mga programa pa silang binigay sa akin, wala naman. Yung sa amin na sana, trabaho lang to.